Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, pagbangon ng mga biktima ng bagyong Yolanda posibleng abutin pa ng 5 taon. Dating Senador Panfilo Lacson, tinalagang rehabilitation czar. Libo-libong residente sa Antique lumikas dahil sa kumalat na balitang magkakaroon ng tsunami sa kanilang lugar. Department of Health nakapagtala ng pinakamalakas na bilang ng mga nagpositibo sa HIV noong Oktubre. Ang publiko pinalalahanan sa mga laruang may kemikal na panregalo ngayong Pasko. Balitang negosyo tayo, ang Taiwan magbubukaso ng trade promotion sa Pilipinas. At balita sa ibayong dagat, sunog sa isang clothing factory sa Italia. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Mga kasama, si Father Nick Lalog. O Diyos, Ama naming mapagmahal, muli ka naming pinupurit at salamatan sa iyong walang hanggang kabutihan at kadakilaan. Higit pa rin nangingibabaw ang bigay mong buhay at biyaya sa aming lahat sa gitna ng trahedyang dulot ng bagyong Yolanda. Ngunit matidin po ninyo, Panginoon, na hindi namin naiwasang maiyak at manlumo araw-araw habang parami ang bumabantad sa aming mga kwento at larawan ng kasawian at kamatayan. Opo, Panginoon, may mga pagkakataon kami nag-aalinlangan sa iyong katapatan. Pero higit sa lahat, Panginoon, matid po namin ang marami naming kasamaan, hindi lamang sa aming mga magulang at sino paman, kundi pati laban sa kalikasan. Kaya't kami patuloy ninyong tulungan na palaging sundan at tularan ang iyong anak na aming Panginoong Hesus. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga pagsubok na ito, naroon si Hesus na naunang nagpakasakit at namatay sa krus para sa amin. Dagdagan po ninyo ang aming lakas at tapang upang huwag kalikuran ang aming mga kalbaging pasal sapagkat walang ibang paraan tungo sa makabuluhang pagbabago kundi sa daan ng krus. Sa krus lamang tunay naming malalaman na higit sa pagkain tubig, pag-ibig at pagdanay ang kailangan. Hindi lamang tirahan at higaan ang inaasahan kundi ang aming kaisahan. Kaya naman po aming Diyos, Ama, kami iyong tulungan. Bigyan niyo po kami ng tapang karatagan magsama-samang maglakbay, magsama-samang umahon at bumangon, magsama-samang tumungo kay Kristo sa tuwing na pagpapalitago. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y aming hiling sa iyo, O Diyos Ama, sa ngalan ni Kristo. Amen. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Lunes na ngayon, Desyembre 2, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas. Ako po si Buddy Oberas. Tayo ay live na live sa DWAR 103.9 RMN Palawan, 94.1 RMN Daet, HB 747 RMN Bacolod, DXMY 729 RMN Cotabato. I'm international via Ustream. Search for RMN Manila, WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan.
Panahon natin ay ating kumustahin muna. Lunes sa lunes dahil ho sa tail end of cold front, asahan na ang pagulan sa Aurora at Quezon na may katamtaman hanggang kung minsan ay malakas na pagulan, pagkidlat at pagkulog ngayong lunes. Bagamat wala pa rin namamataan sama ng panahon sa bansa, ayon po sa Pag-asa, maaranas ang Cagayan Valley at Bicol Region ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Asahan naman ang pulupulo hanggang sa mahinang pag-ulan sa nalalaming bahagi ng pilian ng Central at Northern Luzon, habang ang Metro Manila ay makakaasa ng pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Nakataas pa rin ang gale warning sa baybayin ng Northern Luzon at Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon dahil sa amihan o yung Northeast Monsoon. Ay samantala ay nag-umpisa na ho bumaba ang temperatura sa hilaga ng bansa gaya ho sa Basco, Batanes, kung saan pumalo na ito sa 14 degrees Celsius. Inaasang mas lalamig at lalawak pa ang saklaw na amihan sa mga susunod na araw. Posibleng abutin pa ng 5 taon bago tuluyang makabangon ang mga lugar na silalanta ng bagyong Yolanda. Pero ayon kay NDRRMC Executive Director Eduardo Del Rosario, depende ito sa magiging takbo ng clearing operation sa lugar. Dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin nilang pinaghahanap ang 1,759 na mga nawawala pa. Sa ngayon ay nasa 5,632 na ang kumpirmadong namatay sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Sinabi pa ni Del Rosario, ayaw kasi ni Pangulong Noynoy Aquino na i-repair lang ang mga nasirang istruktura kundi magtayo na lamang ng bago at mas matibay na istruktura na makakatagal sa mga paparating na bagyo. Ayon naman kay DPWH Secretary Rogelio Singson, hiyatay ang abot sa 100 billion pesos ang magagastos sa reconstruction ng mga establishmento, mga bahay at mga social services. Anya ay kukunin ho sa nasabing halaga ang 15 hanggang 20 billion pesos na gagamitin para naman sa pabahay ng tiyatayang nasa 60,000 hanggang 80,000 pamilya. Tinuturing ni dating Senador Panfilo Lacson na isang malaking pribilehiyo ang pagka-appoint sa kanya ni Pangulong Noynoy Aquino bilang Rehabilitation Czar. Ayon kay Lacson, buong puso niya itong tinanggap matapos ang isinagawang konsultasyon sa mga eksperto sa trabaho ng rehabilitasyon at rekonstruksyon sa mga disaster-stricken areas. Kasabay po ito ay nagpasalamat din si Lacson kay Pangulong Noy sa ibinigay muling tiwala para makatulong sa mga Pilipino. Sa bagong posisyon ni Lacson, inatasan siyang pamunuan ang pagsasaayo sa Eastern Visayas na malubhang sinalanta ng bagyong Yolanda. Ilang miyembro ng medical team ng Japan sa Tacloban babalik na ng Maynila. Kasama natin sa balita si Joyce Adra. RMN Report. Matapos ang ilang linggo pagtulong sa mga binagyo sa Leyte, babalik na sa Maynila ang ilang miyembro ng medical team ng Japan. Alas 11 mamaya dadating sa NAIA Terminal 3 ang ikalawang medical team ng Japan mula Tacloban. Wala pang kumpirmasyon ang Japanese Embassy kung kaagad din nababalik ng Japan ang team at kung may papalit sa kanila sa Tacloban. Bukod sa humanitarian team, nagpadala rin ang Japan ng high-tech medical equipments at relief goods sa mga taga-Visayas. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. Nationwide. Ang Kongreso tiniyak na hindi kakapusin ang pabahay sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Kasama natin sa balita Kondebata. RMN Report. Inalis ng Kongreso ang pangamba ng mga biktima ng bagyong Yolanda kaugnay sa housing crisis. Ayon sa Chairman ng Committee on Housing at Negros Occidental, Representative Alfredo Albi Benitez, hindi magkakaroon ng housing crisis dahil katuwang ng komite ang DPWH para sa paglalatag ng programang pabahay. Upang hindi kapusin sa proyektong pabahay ay sinusuri ng grupong itinalaga para sa pabahay ang mga nakatiwangwang na lupa na maaaring pagtayuan ng bahay para sa mga biktima. Gayun din ang libu-libong unit na naitayo na sa Bulacan, Cavite at Bataan. Kabilang anya sa agarang re-resolbahin ay ang pagtatayo ng mga pansamantalang masisilungan ng mga biktima sa Leyte, Samar, Biliran at iba pang lugar. Batay sa pagtaya ng kongresista ay maaaring abuti ng hanggang 200 bilyong piso ang kakailanganin para sa mahigit 1 milyong pamilya na walang bahay matapos na salantain ng kalamidad. Kasama mo mula sa Kamara, Kondebata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang gobyerno ay patuloy sa paghahanap sa mga banyagang nawawala matapos ang bagyo. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report.
Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para makita ang mga dayuhang kabilang sa mga nawawala sa Tacloban City matapos manalasa ang bagyong Yolanda. Mayroon kasi mga British nationals na hindi pa rin nakikita matapos ang bagyo at nababahala na ang British Embassy dito sa Pilipinas. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa ibang mga bansa at sakaling matagpuan ang pinaghahanap ng mga foreigners ay agad itong ipaalam ng gobyerno. Sa ngayon anya ay patuloy ang pag-account ng pamahalaan sa mga nawawala, nasugatan at nasawi matapos manalasa ang bagyong Yolanda. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Lumikas ang libo-libo residente sa Northern Antique dahil sa kumalat na balita magkakaroon ng tsunami sa nilang lugar kahapon. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Officer Broderick Train, napilitang lumikas sa maraming residente sa bayan ng Sibaste, Colasi at Pandan dahil sa sobrang takot. Anya kabilang kasi ang mga nabanggit na bayan sa manasalantalang bagyong Yolanda noong Nobyembre 8. Paliwanag pa ni Train na hindi pa nakakaahon ng mga residente doon mula sa tinamong trauma sa super typhoon. Kung kaya't nagpanik agad ang ito ng mabalitaang tatamaan ang kanilang bayan ng tsunami. Kaugnay ito'y kagad naman tinanggi ng PBOX sa nasabing balita. Sa ngayon hindi pa tukoy ng mga opisyal kung sino ang nagpakalat ng nasabing balita. Nag-donate naman si Representative Manny Pacquiao ng 2.5 million pesos sa lokal na pamahalaan ng Tacloban City sa Leyte na pinakamatinding sinalanta ng bagyong Yolanda. Iniabot ni Pacquiao kagabi ang cheque na nagkakalaga ng 2 milyong piso at cash na nagkakalaga ng 500,000 pesos sa mga opisyal ng Tacloban. Ayon kay Pacquiao, bahagi pa rin ito na ipinangako niyang tulong sa mga Yolanda survivor matapos ang matagumpay na laban kay American boxer Brandon Rios. Una nagpunta nitong Sabado si Pacquiao sa Samar para magbigay din ng pera at relief goods sa mga biktima ng bagyo. Nakapagtala po mga kasamang Department of Health ng panibagong 471 kaso ng AIDS nito Oktubre lamang. Ayon kay Health ASEC Eric Tayag, ito na ang pinakamataas sa monthly number ng mga bagong kaso na naitala nila simula noong taong 1984. Sa ulat ng Philippine HIV and AIDS Registry ng DOH, mas mataas ito ng 66% kumpara sa naitala nila na 295 HIV cases noong October 2012. Sinabi pa ni Tayag na ngayong taon ay mayroon ng kabuang 4,072 na kaso ng HIV sa Pilipinas. Lumabas din sa pagsusuri, 94% ng mga may sakit ay mga lalaki, kung saan 60% ang nasa edad na 20 hanggang 29. Sexual contact pa rin ang naunang mode of transmission o pagsasali ng sakit at sumunod naman ang needle injection. Karamihan sa mga bagong kaso ng sakit ay naitala sa National Capital Region, Region 4A at sa Region 7. Nagpaalala ho muli ang Eco Waste Coalition sa publiko na doblehin ang pag-iingat sa pagbili ng mga laruang ireregalo ngayong holiday season. Ayon kay Tony Dizon, coordinator ng Project Protect ng Eco Waste Coalition, marami na ang namimili ho ng mga ipanreregalo sa Pasko. At ito rin ang sinasamantala ng ilang negosyante para magbenta ng mga laruan na may nakakalasong kemikal. Dapat bantaing mabuti ng publiko ang mga laruang may taglay na delikadong kemikal na maaaring malagay sa panganib na sa kalusugan ho at buhay ng mga pasrit o mga bata. Natuklasan ng grupo na may toxic metals na antimony, arsenic, cadmium, chromium, lead at mercury ang may 217 mga toy sample na kanilang binili noong Setyembre at itong nakaraang buwan mula sa mga formal at non-formal retailer sa Maynila, Parañaque, Pasay at Quezon. Nasa 176 naman sa naturang mga toy sample ay may lead na nakakasira ng utak at nagiging sanhiya ng mental retardation. Ang COA wala pong kredibilidad para busisiin ang DAP. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Iginit ngayon ni Senator Jingoy Estrada na wala ng kredibilidad ang Commission on Audit o COA para busisiin ang kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAPA. Ito ayon kay Estrada ay makaraang aminin mismo ni COA Chairperson Maria Gracia Pulidutan
na tumanggap din ang ahensya niya ng mahigit 143 million pesos mula sa DAP at ipinambili nila ng sasakyan, mga computers at ginamit sa pagkuha ng mga consultants o litigators. Ito ang dahilan ayon kay Estrada kaya ipinipilit niya ang pagbuo ng independent body na mag-iimbestiga sa DAP sa halip na gawin ito ng COA. Ang nabanggit na independent body niya ay bubuuin ng mga nare-respetong personalidad mula sa akademya, mass media at iba pang sektor. Kasama mo mula sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Nationwide, RMN News Network. Nakatakdang magbukas ng Trade Promotion Office ang Taiwan sa Pilipinas. Ito sa mula po na namuong tensyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas sa Taiwan dahil sa pag-angkin ng mga isla. Sa Disyembre 4, bubuksan ang nasabing tanggapan sa Maynila na paunahan mismo ng chairman na si Dr. Chi Kang Wang. Layo nitong mapalakas pa rin ang bilateral ties ng dalawang bansa. RMN News Abroad. Patuloy pang iniimbestigahan ng otoridad ang nangyaring sunog sa Italy. Ito ay matapos masunog ang isang clothing factory sa nasabing bansa kung saan 5 rito ang patay habang 3 naman ang sugatan. Sinasabing isang industrial zone ang naturang gusali na pinagmamayari ng mga Chinese nationals. Hindi pa rin matukoy ng mga pulis ang sanhi ng naturang sunog. At hindi pa rin ngayon, ito'y nangyari sa Italy. Mga kasama, live na live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Lunes na, Desyembre 2, 2013. Sa mga taga Cagayan de Oro, susunod na po dyan sina kasamang Michelle Mesias at Noy Lucentes sa RMN News Diretso, Balitang Cagayan de Oro, DXCC 828. Pwedeng panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord, at tayo po ay nagkasama-sama muli. 23 days bago ang Pasko. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña, Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN radyo mo, Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras, tatak alas 7:17 ng umaga na. Tatak RMN. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. ACOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhin matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong ACOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, ACOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. John Lloyd, bibigyan kita ng isang kahilingan. Gusto ko kalusugan habang buhay. Ay, teka, masarap maging mayaman eh. Pero, importante ang kalusugan. Sumali ka na lang sa Yaman sa Kalusugan raffle promo ng Unilab. Sa bawat 50 pesos worth ng Unilab products tulad ng Biogesic at Neozep, pwedeng manalo ng 10,000 pesos sa monthly draw. At